Sa front desk, naghari ang kalituhan. Walang makaintindi sa Japanese guest hanggang sa marahan na kinausap siya ng katulong ng hotel sa wikang Hapon at inalok siya ng kape. Doon lang nagkaintindihan sila. Ilang minuto nang nakaharang sa resepsyon ang babaeng iyon, higit 40 minuto na, sigaw ni Maria Ramirez, ang manager ng prestihiyosong Grand Plaza Hotel. Ginagalaw niya ng dramatiko ang mga kamay habang 3 propesyonal na tagasalin ang nagtitinginan. Talagang talo na. Si Sakura Tanaka, isang mayamang negosyanteng Hapones, ay nakatayo nang hindi gumagalaw, parang estatwang inukit sa bato. Puno ng matinding pagkairita at paghamak ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, abala ang kanyang assistant sa pagtapik sa telepono. Marahil ay tinatawagan ang mga mahahalagang pagpupulong na nakaasa sa kanyang pananatili sa hotel na ito. Samantala, sa sulok ng lobby, tahimik na nagmamop si Rowena Velasco sa makintab na Italian marble floor. Tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari. Sa edad na 32, master na ni Rowena ang pagiging hindi napapansin. Matapos ang 6 na taon na pagtatrabaho bilang cleaner sa isang 5-star hotel, halos naging invisible na siya. Tawagan mo na ang iba, utos ni Maria sa concierge. Nakitang-kita ang pagkabalisa habang lumilipas ang bawat minuto. Pwedeng maging internasyonal na gulo ito. Ang ikatlong tagasalin, isang eksperto sa mga wikang silangang Asyano, ay umiling na parang sumusuko. Hindi siya nagsasalita ng Mandarin, Korean o Thai, sabi niya. Sinubukan ko na lahat ng paraan, tila hindi niya tayo nakikita. Dagdag ng isa pang tagasalin, walang magawa. Tumigil si Rowena sa pagpuna sandali at tiningnan ng babaeng Hapones. Hindi mabasa ang kanyang mukha pero may kakaibang kislap ang kanyang mga mata. Parang siya lang ang nakakaintindi ng tunay na nangyayari. Naglakad-lakad si Maria. Ang mga designer heels niya ay kumakalansing ng malakas sa sahig na bagong polish ni Rowena. Kung hindi ito maresolba sa loob ng 15 minuto, bulong niya, ikakansela ko ang reservation sa presidential suite. Hindi natin kayang magkalugi ng ganito. Iyan si Sakura Tanaka, bulong ng isang junior receptionist sa isa pa. Isa siya sa pinakamalalaking tech empire sa mundo. Kapag umalis siya na hindi kontento, hindi tayo makakatakas sa kahihiyan. Sa wakas, nagsalita ang babae. Mabilis at mahusay sa wikang Hapon, ang mga kamay niya ay kumikilos ng kalmado at eksakto. Ngunit ang mga tagasalin ay nagtitinginan lang, walang maintindihan. Bumulong si Maria sa mata, halatang labis na ang kanyang pasensya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Rowena mula sa sahig. Hinayaang mahulog ang basahan sa tabi ng balde. Ang mga kilos niya ay maingat at puno ng pag-iisip. Parang may bigla ang seryosong desisyon matapos tahimik na panoorin ng lahat. Naranasan na niya ang mga ganitong eksena, mayabang na mga bisita, mga empleyadong hindi iginagalang. At palagi siyang nanatiling tahimik. Pero ngayon ay iba na ang sitwasyon. May matibay na determinasyon sa mga mata niya ngayon. Ang hindi alam ng sino man sa makintab na lobby ay may lihim si Rowena Velasco, isang kapangyarihan na sapat para baguhin ang buong atmosfera at pigilan ang krisis na lumala. Ang mga kilos niya ay mag-uumpisa ng sunod-sunod na pangyayari na magbabago ng dynamics ng kapangyarihan sa hotel magpakailanman. Naiintriga ka ba sa kwento ng lakas at tibay na ito? Gusto mo bang malaman ang di ka panipaniwalang lihim ni Rowena? Kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na mangyayari ay ikagugulat mo. Ang simpleng tagalinis na ito ay magpapabago ng buong hotel. Tapos na ang pasensya ko! Pinatumba ni Maria ang kamao sa marble counter, ikinagulat ang mga staff sa paligid. Ginagawa nitong isang sirko ang hotel, galit niyang sabi kay Sakura Tanaka. Pero napansin ni Rowena na sa bawat bastos na salita, sumisikip ng bahagya ang mga kamay ng negosyante.
Naiintindihan ni Sakura ang mas maraming English kaysa sa ipinapakita niya. Hindi lang naiinis ang mukha niya dahil sa language barrier, nasasaktan siya sa paraan ng pagtrato sa kanya. Miss Ramirez, mahiyain na sagot ng receptionist. Baka dapat subukan natin ng mas ano? Umikot si Maria na para bang nagyelo sa galit. Nasayang ko na ang 2 oras sa kalokohan na ito. Kung hindi siya marunong mag-English, wala siyang karapatan tumira sa luxury American hotel. Ramdam ni Rowena ang kirot sa dibdib. Ang kilalang pakiramdam na iyon tuwing nakikita niyang nagtataasan ng kilay ang mga tao gamit ang maskara ng profesionalismo para itago ang kalupitan. Mahigpit niyang hinawakan ang walis, naaalala ang mga pagkakataong ginahasa siya ng mga mayayamang bisita na parang hindi siya tao. Hindi pa tapos si Maria. Itinaas niya ang mga kamay at nagsimula ng magpakitang gilas sa maliit na grupo ng mga bisitang nagtipon. Tingnan niyo ito. Isa sa mga pinakamagagandang suite namin at hindi kayang humingi ng extra towel ng guest. Pakiusap Maria, hinaan mo ang boses. Bulong ng concierge, halatang dikomportable. Pero nawala na ang kontrol ni Maria. Bulag siya sa sarili niyang pribilehiyo. Hindi kailanman nakaranas ng tunay na kahihinatnan. Tapos na akong magpanggap na magalang. Amerika ito. Kung gusto ng premium service, dapat matutunan nila ang wika namin. Sa sandaling iyon, dumaan sa isip ni Rowena ang matindi niyang alaala, ang mapatalsik mula sa huling trabaho bilang tagalinis matapos ipagtanggol ang isang Latina na katrabaho na pinagtawanan dahil sa broken English. Ang masakit pa, marunong pala si Rowena ng 5 wika ng fluently. Natutunan niya ang mga ito habang nagbo-volunteer bilang tagasalin sa mga non-profit organizations. Pero itinago niya iyon, natatakot na hindi siya tatanggapin bilang cleaner kung malalaman ang tunay niyang pinagmulan. Baka kailangan na nating tawagin ang security, malamig na sabi ni Maria na tila pinaparamdam kay Sakura na hindi siya bagay dito. Kung hindi siya marunong magsalita ng malinaw, wala siyang lugar dito. Ang nakatago niyang banta ay parang malamig na hangin, nagpapahiya sa mga bisita na nag-uusap ng palihim. Pero hindi namang nagpakita ng takot si Sakura Tanaka. Mataas ang baba niya, matatag ang tindig kahit na pinapahiya siya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Rowena. Naalala niya kung paano niya natutunan ang wikang Hapon. 2 taon siyang nag-volunteer sa isang community center na tumutulong sa mga Asian immigrant. Hindi lang niya pinag-aralan ang wika, pati na rin ang kultura dahil sa taos-pusong hangarin na tulungan ang mga taong dumaranas ng parehong invisible barriers na naranasan niya. At ngayon, ang karanasang iyon ang magbabago ng lahat. Nagpatuloy si Maria Ramirez sa kanyang matindi at palasak na pagganap, malinaw na para sa mga bisitang nagtipon sa lobby. Ang problema, anya, malakas na narinig ng lahat, ay inaasahan tayong mag-adjust sa kanila. Pero sila dapat ang matutong mag-adapt sa ating paraan ng pamumuhay. Sa puntong iyon, tuluyang nawalan ng kontrol ang assistant ni Sakura Tanaka. Mabilis siyang nagsalita sa wikang Hapon, tahimik na itinuturo ang direksyon palabas. Halatang handa na silang umalis at dalhin ang kanilang negosyo sa ibang lugar. Ang iisang desisyong iyon ay maaaring magdulot hindi lamang ng malaking pinsala sa pananalapi para sa Grand Plaza Hotel, kundi pati na rin ng iskandalong mapupunta sa mga pandaigdigang balita. Naramdaman ni Rowena ang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na ito tahimik na galit lamang. Naging kalmado ngunit makapangyarihang determinasyon, isang klase ng lakas na kanyang hinasa sa mga taon ng pagiging hindi napapansin at minamaliit. Nagkatinginan sila ni Sakura Tanaka ng sandaling iyon at sa panandaliang sandali ay may hindi nasabi na pag-unawa na dumaan sa pagitan nila. Pareho nilang alam kung ano ang tunay na kahulugan ng sandaling iyon.
Bumulong si Sakura sa kanyang assistant na agad nag-type sa telepono. Malamang ay kinakansela nila ang reservation sa suite at marahil pati na ang mga multimilyong dolyar na negosyong nakaschedule kasama ang kanilang mga American partners sa lungsod. Ngunit si Maria Ramirez, na bulag sa pinsalang kanyang nililikha, ay nagpatuloy sa kanyang mapanghamak na pananalita. Hindi niya namamalaya na bawat malupit niyang salita ay itinatago ni Rowena na natutunan sa paglipas ng panahon na ang tunay na lakas ay kadalasang lumilitaw kapag inaasahan ng iba na manahimik siya. Habang tumataas ang tensyon sa silid at tila handa na si Maria na magbato pa ng insulto, may isang kakaibang kislap sa mga mata ni Rowena. Hindi ito takot, hindi ito pagsuko. Ito ay tahimik at matibay na tapang. Isang tapang na sumusulpot pagkatapos ng maraming taon ng kawalang katarungan kapag may isang tao na nagpasya na sapat na. Nagpasya si Rowena. Hinayaang mahulog ang kanyang basahan sa kariton at kalmado siyang nilapitan ang grupo sa paligid ni Sakura Tanaka. Bawat hakbang niya ay puno ng layunin, parang pinlano na niya ang sandaling ito nang paulit-ulit sa kanyang isipan. Patawad po, mahinahong sabi niya, ipinapahayag ang kanyang boses sa bisitang Hapones. Bagaman malumanay ang kanyang pananalita, matatag at matibay ang tono, kaya maraming tao ang lumingon. Bumaling si Maria nang mabilis, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Patawad! Nasisira mo ang sensitibong issue sa serbisyo ng guest. Bumalik ka sa trabaho mo ngayon din. Ngunit hindi man lang kumurap si Rowena, pinanatili niyang nakatutok ang mga mata kay Sakura at sa perpektong wikang Hapon na may pino at maayos na accent ng isang tunay na nag-aral ng kultura. Sinabi niya, "Pasensya na po, Tanaka-san. Ang pag-uugali ng hotel na ito ay labis na bastos at humihingi ako ng paumanhin sa abalang inyong naranasan." Ang ibig sabihin ng kanyang mga salita, "Miss Tanaka, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ang paraan ng pagtrato ng hotel na ito sa inyo ay hindi katanggap-tanggap. Patawarin niyo po kami sa abala." Naging tahimik ang buong silid sa pagkabigla. Kumurap si Sakura, halatang nagulat na parang hindi makapaniwala ang kanyang mga tenga sa narinig. Agad na lumambot ang kanyang mukha, mula sa galit na pagkairita hanggang sa nakikita ang ginhawa. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngayon ay puno ng interes habang masusing tiningnan niya ang hindi inaasahang kakampi na nagsasalita ng kanyang katutubong wika ng natural. "Nagsasalita ka ba ng Hapon?" Tanong niya, nagulat. "Nagsasalita ka ba ng Hapon?" "Oo, marunong akong magsalita ng kaunti." Maingat na sumagot si Rowena na nagsabing konti lang, kahit halatang mas mataas ang kanyang kakayahan kaysa sa simpleng salita. Natunggang nakatayo si Maria Ramirez, nakabuka ang bibig sa hindi makapaniwala. Ang mga profesional na tagasalin ay tila hindi komportable. Ilang oras silang walang nangyari at ngayon isang tagalinis ang nakasagot sa problema sa loob ng 1 minuto. Hindi ito posible na tahimik si Maria, nanginginig ang boses. "Ikaw, hindi mo pwedeng gawin iyon. Isa kang tagalinis. Paano mo nagawa?" Bago pa niya matapos ang sinabi, itinaas ni Sakura ang kanyang kamay nang may marilag na awtoridad. Pinatahimik si Maria gamit ang isang galaw. Bumaling siya pabalik kay Rowena at tanong sa Hapon, "Saan ka natutong maghapon? Napakaganda ng pagbigkas mo." Nais niyang malaman kung saan natutunan ni Rowena ang Hapon at pinuri ang ganda ng kanyang pagbigkas. Ngumiti ng bahagya si Rowena, sumagot sa Hapon na nag-aral siya sa isang universidad sa Kyoto at may malalim na pagmamahal sa kultura. "Nag-aral ako sa universidad sa Kyoto. Mahal ko rin ang kulturang Hapon." Nagsilab ang mga mata ni Sakura, halatang naantig.
Kitang-kita na hindi lang niya sinasalita ang wika, kundi tunay niyang naiintindihan ang kultura ng may kahulugan at damdamin. Samantala halos mabaliw si Maria. Hindi ito pwedeng mangyari, hikbi niya. Isa kang tagalinis, hindi ka pinapayagan makipag-usap sa mga bisita. Sa sandaling iyon, dumating si Richard Johnson, ang senior concierge at nag-iisang ibang empleyado na may autoridad. Nang kalmado, pinanood niya ang buong sitwasyon. Ang mukha niya ay halo ng paghanga at tahimik na pagkabahala. Miss Ramirez, maingat ngunit matatag niyang sinabi, sa tingin ko mas mabuting hayaan natin itong maganap. Sa wakas, nakatatanggap ang ating bisita ng nararapat na respeto. Respeto, nangisi si Maria, halatang nawawala na. Mula sa isang tagalinis, Richard, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Nagtataguyod siya ng isang pandaigdigang sakuna. Si Sakura Tanaka na nakinig sa bawat salita sa Ingles ay bumaling kay Maria na may titig na napakalamig na tila nagpapababa ng temperatura ng silid. Pagkatapos, sa perpektong Ingles, malinaw, tiwala at may bahagyang accent, sabi niya, ang nagdudulot ng sakuna dito ay ikaw. Tumama ang mga salitang yon na parang kidlat. Natumba si Maria ng bahagya, parang inalog ang hangin mula sa kanyang dibdib. Marunong ka ba ng Ingles? Hikbi niya. Fluent, sagot ni Sakura, matatag ang boses, may halong dignidad at paghamak. At naiintindihan ko ang bawat rasista at xenophobic na insultong sinabi mo sa loob ng 2 oras. Dagdag ni Sakura, matalim at kontrolado ang tinig. Ang epekto ng kanyang mga salita ay kumalat sa lobby na parang alon ng kuryente. Ang mga bisitang nakasaksi sa pagtatalo ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay nagbago. Mula sa dikomportabling pagkataranta hanggang sa malinaw na pagkasuklam sa asal ni Maria. Tahimik na lumapit si Richard Johnson kay Rowena, matangkad at nakasuporta. Miss Velasco, unang ginamit ang formal na titulo niya sa loob ng maraming taon. Salamat sa iyong tulong sa mahirap na usaping ito. Tumango si Rowena ng may respeto, ngunit nagbago na ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya yung taong naglalaho lang sa background. Ngayon, may kalmadong kumpiyansa ang kanyang mga mata, ang klase ng kumpiyansang lumilitaw kapag ayaw mo nang maging invisible. Tumingin siya kay Sakura at nagpatuloy sa perpektong hapon. Tanaka-san, kung hindi po kayo mamasamain, nais kong linawin ang hindi pagkakaintindihan tungkol sa inyong reserbasyon. Sigurado akong mabilis natin ito maayos. Tumango si Sakura nang may taus-pusong pasasalamat na may ningning ng paghanga sa kanyang tingin. Ang babaeng tahimik na lumitaw mula sa gilid ay ngayoy nagkokontrol ng buong silid. Nang maramdaman ni Maria na nawawala na ang kontrol, gumawa siya ng huling desperadong pagtatangka upang maibalik ang sarili. Rowena Velasco, opisyal kang sinuspinde. Lumayo ka sa iyong mga tungkulin agad-agad, ngunit ngayon wala nang bigat ang banta. Tumalikod si Rowena at hinarap si Maria ng diretso. Malakas ang tindig, matatag ang tono. Ramdam ng lahat ang pagbabago. Hindi ito takot. Ito ay kapangyarihan. Naiintindihan ko po, Miss Ramirez, sagot ni Rowena na halos payapa ang loob. Ngunit bago ako umalis, gusto kong siguraduhin na matatanggap ng ating bisita ang respeto na nararapat sa kanya. Hindi na malayan ni Maria na bawat mapanakit na salita at bawat kilos ng pagkiling ay tahimik na naobserbahan, hindi lang ni Rowena, kundi pati ng makapangyarihang babaeng nasa harap niya. Si Sakura Tanaka na may pandaigdigang impluensya ay maaring wasakin ang reputasyon ng hotel sa isang desisyon. Tumuloy ang tensyon nang si Maria, bulag sa mga mangyayari, ay naghanda na muling sumugod sa kanyang pag-atake.
Ngunit ang enerhiya sa hangin ay nagbago. Hindi na ito simpleng alitan sa trabaho. Ito ay isang paglilitis. Naging entablado ang malaking lobby ng Grand Plaza at haharapin na ni Maria Ramirez ang bunga ng kanyang kayabangan. Sa mahinahong kilos, inilabas ni Sakura ang kanyang telepono. Tinap niya ang screen, pinagana ang voice recorder na nakatakbo mula sa simula ng lahat. Miss Ramirez, sabi niya ng malamig, bago tayo magpatuloy, nais kong ibahagi ang ilang bagay tungkol sa akin. Naputla ang mukha ni Maria, umiikot sa galit at takot. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagkakalat ito, pag-iyak niya. Ang buong pangalan ko ay Sakura Tanaka, malinaw na sinabi ng negosyante. Ako ang CEO ng Tanaka Technology International. Umakyat ang kanyang boses sa buong labi na tahimik maliban sa kanyang mga salita. Mayroon akong kontrata sa corporate accommodation na nagkakahalaga ng $12 milyong kada taon sa iba't ibang hotel chains sa Amerika. May mga huni ng gulat at bulungan sa mga tao. Pumikit sandali si Richard Johnson na naintindihan ang bigat ng impormasyon. Nagpalitan ng tingin ang mga hotel staff na nag-aalala, ngunit hindi pa tapos si Sakura. Nariyan din ako bilang miyembro ng International Tourism Board na sumusuri at nagsisiguro sa mga hotel para sa mga matataas na Asian executives. Ang negatibong ulat mula sa akin ay maaaring magdulot ng milyon-milyong dolyar na pagkansela ng mga partnership. Nanginginig ang mga kamay ni Maria. Unti-unti niyang naintindihan na hindi ito ordinaryong bisita. Ito ay isang taong kayang sirain ang kanyang buong karera. Ngunit marahil mas mahalaga, taas ng boses ni Sakura para marinig ng lahat. Naitala ko ang bawat mapanirang salita, bawat kilos ng diskriminasyon, bawat sandali ng nakakahiya nitong insidente. Hindi ito legal. Sigaw ni Maria, nanginginig sa desperasyon. Hindi mo pwedeng i-record ang mga tao nang walang pahintulot. Lumapit si Richard, propesyonal ang tono. Miss Ramirez, sa totoo lang, ang mga pampublikong lugar tulad ng lobby na ito ay hindi sakop ng privacy laws. At para maitala, nakunan din ng security cameras ang lahat ng nangyari. Napalunok si Maria, bumagsak ang katotohanan sa kanya. Ang mga mapanirang salita niya ay hindi lang naitala. May suporta pa mula sa surveillance system ng hotel. Walang takas sa kaparusahan. Muling tinap ni Sakura ang telepono. Naipadala ko na ang audio sa tourism boards ng 4 na bansa, sa national headquarters ng hotel chain na ito at sa aking public relations team sa Tokyo. Hindi, sumigaw si Maria matinis ang tinig. Hindi niyo pwedeng sirain ang buong karera ko dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Tumindig si Rowena, puno ng bagong autoridad ang tinig. Miss Ramirez, 6 na taon na akong nagtatrabaho dito. Nakita ko na ang napakaraming ganitong sitwasyon. Ang nagkaiba lang ngayon ay may kapangyarihan ng tinangka mong hamakin. Tumingin si Sakura kay Rowena at tumango ng may respeto. Miss Velasco, mahinang sabi niya, habang pinapanood ko ang lahat ng ito, inalam ko ang tungkol sa iyo. Nakahawak si Maria sa desk para suportahan ang sarili, mukha'y puno ng takot. Nalaman ko, dagdag ni Sakura, na may degree ka sa linguistics, na may espesyal na pagtuon sa Asian cultures, na nag-volunteer kang interpreter para sa mga humanitarian causes, at marunong kang magsalita ng 5 wika ng fluently. Lumambot ang tinig niya, puno ng paghanga. Ito ang eksaktong klase ng tao na kailangan ng kumpanya ko habang lumalawak kami dito sa Estados Unidos. Agad nakitang-kita sa mga mukha ng mga empleyado ang labis na pagkabigla. Sa loob ng maraming taon, si Rowena ay itinuturing na parang ingay sa likod, isang ordinaryong trabahador na madaling itapon. Ngunit ngayon, lumabas na ang katotohanan. May mga kwalifikasyon siya na pangarap lang ng maraming executive sa hotel. Lumingon si Richard Johnson kay Maria na may halong hindi makapaniwala at malalim na pagkadismaya sa propesyonalismo.
Miss Ramirez, mahigpit niyang sinabi, hindi mo lang nalait ang isa sa mga pinakamahalagang bisita natin, kundi napalampas mo pa ang isang kahangahangang talento na matagal nang nasa harap natin. Nawawala na si Maria sa sarili, sa desperadong pagsisikap na ayusin ang natitirang bahagi ng kanyang karera. Nauutal siyang nagsabi, maaari kong ipaliwanag. Isang tensyonadong sandali iyon. Hindi ko sinasadya ang manakit. Sinabi mo ang lahat ng iyon, sagot ni Sakura, na parang yelo ang tinig. At salamat sa makabagong teknolohiya, permanente nang naitala ang mga opinyon mo. Biglang tumunog ang telepono ni Maria, malakas at agarang tunog, halatang alam na ng kanyang nakatataas ang gulong nilikha niya. Nanginig ng husto ang kanyang mga kamay, kaya hirap siyang sumagot. Hello? Ani niya, tuyong-tuyo at natataranta ang boses. Oh, Gino Davidson, maari kong ipaliwanag. Hindi po sir, hindi ko alam na siya ay... Habang naghahanap si Maria ng mga dahilan, muling tumingin si Sakura kay Rowena. Ang mga salita niya bagamat kalmado ay may bigat na kayang baguhin ang buhay. Miss Velasco, sabi niya ng may init at paghanga, nais kitang imbitahan na maging bahagi ng Tanaka Technology International bilang Intercultural Relations Coordinator namin sa Estados Unidos. Ang simulaang sahod ay $70,000 kada taon kasama na ang buong benepisyo. Nanahimik ang buong silid, walang huminga. Mula sa pagiging isang hindi napapansing tagalinis sa hotel, si Rowena ay naging isang mataas na opisyal sa loob ng ilang oras dahil pinili niya ang tapang kaysa katahimikan. Sa likuran, tuluyang itinanggal ni Maria ang telepono. Maputla ang mukha, halos parang multo. Naalis ako sa trabaho, bulong niya. Pinatalsik dahil sa maling pag-uugali. Tapos na ang lahat. Mabilis at kumpleto ang pagbagsak niya. Nawalan siya ng trabaho, reputasyon at kinabukasan sa industriya ng hospitality, lahat sa isang hapon lang. Samantala, si Rowena ay tuluyan ng nakilala. Hindi lang bilang trabahador, kundi bilang isang matalino at may kakayahang babae na matagal ng karapat-dapat sa higit pa. Si Maria, na dati hinangaan sa hotel, ay nag-iimpake ng gamit sa ilalim ng mapanuring mga titig ng dating mga katrabaho. Isang tanong ang nanatili sa hangin. Pwede bang isang tapang na gawa ang magbago ng buong sistema? Pwede bang ang pagtindig laban sa kawalang katarungan ay baguhin ang lahat? 6 na buwan ang lumipas at ang sagot ay malinaw sa bawat detalye ng buhay ni Rowena Velasco. Ngayon, nakaupo siya sa isang makinis na opisina sa pinakamataas na palapag ng Tanaka Technology International, nakatanaw sa isang lungsod na dati ay tila abot langit lang, nakikita lang mula sa mga bintana ng banyo at koridor. Ang kanyang pagbabago ay tunay na kahanga-hanga. Bilang Intercultural Relations Coordinator ng kumpanya, inilunsad na niya ang mga programang pang-diversity sa higit sa 100 partner firms. Pinagugnay ang mga napapabayaang komunidad sa pandaigdigang oportunidad sa negosyo at bumuo ng mga training protocol na ngayon ay itinuturing na pambansang pamantayan. Rowena, sabi ang pamilyar na tinig sa pintuan, nakumpirma na ang meeting sa Japanese delegation sa 3:00 ng hapon. Si Richard Johnson iyon, dating katrabaho at ngayoy pinagkakatiwalaang executive assistant. Iniwan niya ang Grand Plaza upang sumama sa bagong landas ni Rowena at ang kanilang profesional na pagsasama ay naging kahanga-hanga. Perpekto, sagot ni Rowena. Kumusta naman ang bagong intern natin? Tumutukoy siya sa isang batang babaeng Latina na nadiskubre niyang nagtatrabaho bilang maid sa ibang hotel. Marunong ng 4 na wika, ngunit hindi napapansin ng management. Maayos siya, ngiti ni Richard, tulad ng sinabi mo. Sa kabilang dako ng lungsod, ibang kwento ang umiiral. Si Maria Ramirez ay nakatira na ngayon sa isang masikip at lumang apartment. Nililimbag niya ang mga listahan ng trabaho sa dyaryo
umaasang makakakuha ng pangalawang pagkakataon, ngunit ang pangalan niya ay naging isang masamang halimbawa matapos ilabas ni Sakura ang recording ng pagkamuhi ni Maria. Naging viral ang insidente. Walang hotel na tumanggap ng kanyang resume. Lumayo ang kanyang pamilya. Nawalan siya ng lahat: trabaho, komunidad at pagkakakilanlan. Paulit-ulit pa ring lumalabas sa social media ang mga clip ng kanyang pagsabog. Siya ay naging pambansang halimbawa kung paano ang pagkiling at walang kontrol na kayabangan ay kayang wasakin ang buhay sa isang gabi. Samantala, ang Grand Plaza Hotel ay sumailalim sa ganap na pagbabago. Ang bagong pamunuan ay nagpatupad ng mahigpit na pagsasanay sa diversity, mga programang pang-inklusyon at sistema ng promosyon base sa merit. Nagbago ang kultura ng hotel. Si Sakura Tanaka ay hindi na lang basta bumabalik na bisita. Ngayon ay isa ng minority stakeholder. Tinitiyak na ang bagong mga halaga ng hotel ay mananatili at tatagal. Sa ilalim ng kanyang impluensya, ang Grand Plaza ay naging pambansang modelo ng magalang at inklusibong hospitality. Alam mo ba kung ano ang pinagmamalaki ko sa kwentong ito? Tanong ni Sakura isang hapon habang nagkakasalo sila ni Rowena sa isang maliit na tradisyonal na Japanese restaurant. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong na matagpuan mo ang iyong tunay na lugar. Ito ay patunay na kapag yakapin natin ang tunay na pagkakaiba-iba, kapag pinahahalagahan natin ito, lahat ay panalo. Tumango si Rowena, ang isip ay bumalik sa araw na hindi malilimutan sa labi ng hotel. Matagal ko nang pinaniwala ang hindi mahalaga ang aking edukasyon at kakayahan dahil hindi ito nakikita ng mga tao sa paligid ko. Ngunit sa wakas na intindihan ko, ang problema ay hindi ako. Ngumiti si Sakura, yumuko ng bahagya. At paano naman si Maria Ramirez? Walang malupit sa kanyang tono, tanging tahimik na pagkamausisa. Tumingin si Rowena ng malinaw at kalmado at sumagot. Ginawa niya ang kanyang mga desisyon at ginawa ko ang akin. Narinig ko na nagtatrabaho na siya bilang clerk sa isang department store ngayon, mahinang sabi ni Rowena, walang bahid ng sama ng loob. Sana natuto siya tungkol sa respeto, tungkol sa kababaang loob. Ang tunay na katarungan ay hindi ang pagsira sa iba. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa tao na umunlad. Pagkatapos ng hapon na iyon, pinamunuan ni Rowena ang isang video conference kasama ang mga executive mula sa 5 bansa. Sa parehong matatag na kamay na dati naglinis ng marmol, ngayon ay siya ang nagtatranslate, namamagitan at nagsasara ng mga multimilyong dolyar na kontrata ng walang kahirap-hirap. Nang matapos ang pulong, sandali siyang napaisip tungkol sa landas na nagdala sa kanya roon. Isang paglalakbay na hinubog ng tapang, hindi paghihiganti. Ang kanyang kwento ay nakaantig ng puso sa buong mundo. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Ito ay naging isang makapangyarihang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa sarili kahit walang ibang nakakaalam. Natuto si Rowena ng isang bagay na ngayon ay ibinabahagi niya sa mga entablado, sa mga dokumentaryo at sa mga viral na talumpati. Ang pinakamakapangyarihang sagot sa diskriminasyon ay hindi galit o paghihiganti. Ito ay kahusayan. Hindi matitinag, hindi maikakailang kahusayan na nagpapahinto kahit ng pinakamatinding kritiko at nagpapakita ng katotohanan. Sinubukan ni Maria Ramirez na wasakin ang kanyang espiritu, na pakiramdamin siyang maliit at hindi nakikita. Ngunit sa halip, hindi sinasadyang nilikha niya ang sandali na nagbigay daan kay Rowena para umangat. Minsan, ang mga taong sumusubok manahimik tayo ang siyang nagbibigay sa atin ng ilaw na kailangan natin.
At ngayon, habang pinangungunahan ni Rowena Velasco ang isa sa pinakakilalang departamento sa isang internasyonal na kumpanya, si Maria Ramirez ay nabubuhay sa mga pangmatagalang bunga ng pagkalito sa pansamantalang katayuan at tunay na pagkatao. Ang pagbagsak niya ay isang makapangyarihang aral na ang prestihiyo na walang puso ay marupok at ang respeto ay kailangang pagtrabahuan, hindi ipilit. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi makakamtan sa pagbagsak ng mga nananakit sa atin. Nakakamtan ito sa pag-angat ng mataas, sa pagbuo ng isang bagay na napakalakas at makahulugan na walang anuman ang makakabawas sa ating liwanag. Kung ang kwentong ito ng paglago, katarungan at tahimik na lakas ay nakaantig sa iyo, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. At ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng paalala, ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng iba. Ito ay lumalabas kapag pinili mong ipakita sa mundo kung sino ka, kahit wala pang naniniwala sa iyo.